Hello, good morning guys. Ayan, so voice over ko na lang guys kasi nawala yung original audio ng ating video. Hindi ko alam kung paano siya ibalik. Ayan, so actually check natin yung ating mga drenay na lemon noong November 1. Ayan, so chinek natin siya kahapon and alam naman na it was half dried pa. Pero ngayon, sigurado ako na dried na siya. Yan. Kasi it's almost like 2 nights or 2 days until now na andito siya sa ating dehydrator. Yan. So, patience talaga ang pagda-dry, guys. And matagal talaga siya na-dry kasi dinouble layer namin siya. Yan. So, dito pinapakita ko yung mga airtight container and very important po siya, guys. Lalo na kapag um, sa storage ng ating mga dried lemons or mga any dried goods. Yan. So, airtight guys ha kasi ito yung nag-avoid ng mga moisture lalo na kapag ano yun, ang ating mga dried foods, they are very prone to absorbing moisture from the air na nagkakos ng condensation. Ayan. So, kapag nagko-condense siya guys at hindi airtight container yung pinaglagyan mo, ang mga dried lemons mo ay naku, magko-condense siya. So, ito yung mga airtight containers na pwede mong gamitin to avoid molds. Molds po kasi yung kalaban ng dried foods natin. Okay, so i-check natin guys. Okay, tignan natin yung ating mga lemons. Ayan. Open natin yung ating dehydrator. Wow! Okay. Ayan guys. Nakikita nyo guys yung ating mga lemon. May mga, yung color na nila nag-iba, no? So, sabi ko nga, dahil double layer yung ginawa namin, makikita mo dito, kaya siya talaga matagal. Yan. Tignan mo yung guys, yung mga colors niya. It's actually dried na siya. Ayan. Okay, so kailangan nyo siya talagang hawakan, pisilin, para ma-ensure po talaga na dried siya. Ganyan po yung kulay niya pag fully dried. And crisp siya. And yan po yung na-dry sa ating 55 degrees Celsius na temperature. Yan, hindi siya nangitim. Kapag kasi yung mataas na temperature yung ilalagay mo, magda-darken yung ating mga lemon. Kaya dapat na-ensure natin na yun sa tamang temperature lang para hindi siya ganon, ang tawag doon, magda-darken. So, yan yung kagandahan guys ng parchment paper. Yung nakikita nyong white, yan. Hindi siya nagdidikit. Yan yung ating dehydrator tray. Dati kasi nilalagay ko lang siya sa mga dehydrator trays, yung straight doon. Didikit siya. Yun yung reason, yung paggamit natin ng mga parchment paper at saka yung sa dehydrator sheets. Ayan. So, see? Makikita mo na madali siyang matanggal from then. Ayan. So, ilagay natin siya sa ating containers. Dapat may naka-standby na or ready na ating airtight container for our dried fruits. Ayan. So, yan, ilagay muna natin sa ating mga containers yung ating mga lemon. Yan. Ipisil mo siya guys kasi meron po tayong tinatawag na case hardening. Yan. Ano ba yung case hardening? Sa labas, dry pag tinignan mo. Pero kapag sa loob at pinisil mo siya, ayun, ang tawag doon, hindi pa siya dried. May moisture pa. Yan o, guys. Yung sa edges, lalo na kasi hindi siya straight. Ayan. Yan. Crisp yan. May iba kasi na hindi siya talaga nag-dry agad. And lalo na kapag malayo siya dun sa heating fan. Yan. So, may mga ganong instances, guys. Yan. So, usually naman, dun sa mga nasa gitna, na dried na sila. Yan. So, sa mga parchment paper, guys,
pag lemon yung gagamitin mo, pwede pa siyang i-recycle, I think. Yan, ganyan guys, kailangan mo siyang pisilin para malaman mo kung fully dried siya. Yan. Okay? Ayan, madali siyang tanggalin sa ating mga dehydrator. Okay, balik muna natin ang ating natanggal na ng mga dried lemons. So, ito yung 3 layers na ginawa ko. Sorry guys kapag first time nyo pong mag-dry, i-single layer nyo lang siya para hindi kayo mamroblema. Yan. So, since 3 layers yung ginawa ko dito, talagang i-check ko lahat. Yan. Ipipisil-pisil ko siya. Yan po talaga yung gagawin para ma-ensure nga na dried siya. Tignan nyo to guys. Ayan. Yan yung case hardening. Kasi tignan nyo, may moisture. Yan. So, sa labas, dried siya. Pero sa loob, nung pinisil ko siya kanina, hindi siya dried. So, ang gagawin mo dyan, ibabalik mo ulit sa dehydrator. Hindi pa siya dried. Yan. So, ito yung disadvantage kapag nag-double layer ka sa iyong dehydrator. For me, yung reason lang namin is to i-maximize namin yung heat or i-maximize namin yung habang naka-on sa nakahon yung dehydrator natin kasi nga mahal ang kuryente, 'di ba? Yan. So, doon sa may 3 layers na yon, ibinalik ko ulit. Actually, at the time, naka-on pa yung dehydrator. Mainit pa dyan, actually. Ayan. So, patience lang talaga and then you really need to check it. Ayan. So, dati, ginagawa namin, talagang naka-run yung dalawang dehydrator namin, single layer. Ayan. So, parang gumamit din ako ng dalawang dehydrator kasi dinouble layer ko siya. So, yung time din parehas. Ayan. Almost 2 days at 2 nights din yung ginugol ng pagda-dry. Ayan. So, i-check nyo lang siya. And, yun talaga ang ating trabaho dito sa pag-drying ng ating dried fruits. Tignan nyo to guys. Ito yung isang part ng ating tray na fully dried at ang ganda ng kulay. Yan yung sinasabi kong perfect na drying ng ating lemon. Yan. So, sa ganyang color, para ma-achieve 55 degrees Celsius. Pag lower yung ginawa mo, magla-lighten yung, hindi siya ganyan yung color. Pero kapag above 55 degrees naman yung gagamitin mong temperature, mas darker po dyan. So, sa akin, yan na yung ideal at magandang color ng lemon. Yan. So, yan talaga na yung maganda yung kanyang pagka-dry. Even out. Kasi nasa gitna siya ng malapit dun sa may heating fan. Kaya, yung problema lang kasi dito sa ating dehydrator na ganitong layers, kailangan mo siyang i-change position every now and then para, yun nga, ma-even out yung pagka-dry niya. Yan lang naman guys yung nakikita ko na disadvantage sa ganitong dehydrator. Mas better nga ito kasi yung circulation is mas even out. Unlike doon sa isa, yung round. Yung kanyang heating fan, yung kanyang heat is nanggagaling sa baba. Hindi siya ganun nagda-dry. Pero dito is sa side. Ayan. So, mas madali siyang i-flip. Yan. I-change mo lang yung pagbaliktarin mo lang yung mga trays every now and then, every hour. Yan. At makikita mo yung result. At least ma-achieve mo yung desired result ng dryness ng inyong dried fruits. Okay? And guys, so ituloy ko muna yung pagtanggal sa ating mga lemon at paglagay sa ating mga airtight containers. Yan. So always, kailangan yung dito sa ating process, yung very important is meron kang airtight container kung saan mo ilalagay yung mga dried fruits. And then, i-check mo yung case hardening. Yun naman yung pinaka-important sa stage na ito.
Yan. So, kapag nagawa mo naman lahat at kailangan mo ng at okay naman na, ito na yung dito darating yung sinasabi nating conditioning na process. Yan. Pero later na ulit yung conditioning process. Yun yung i-shake-shake mo lang naman kasi yung ating mga airtight container para hindi magkumpol-kumpol yung mga lemons. Yan. Conditioning po yung stage na yon. Nakakatulong yun para ma-even out yung ano yun, yung hindi sila talaga magdidikit. Yan, para ma-ensure na dried sila. Yan, ganyan, no? I-shake mo siya. Yan. Ganyan po. Every day for a few days, kailangan mo siyang i-shake. Yun po yung parte ng conditioning natin, guys. Ayan. So, of course, hintayin mong mag-cool down bago natin na i-cover up yung ating mga airtight container para hindi siya mag-moist sa loob. Ayan. So, yun po yung mga important notes sa ganitong stage, lalo na sa pag-store ng ating mga dried fruits. Yan. Hopefully, may natutunan kayo guys. And papakita ko sa inyo yung result, yung ilang container kung yung mamaya. Kasi kailangan ko muna siyang i-load. Okay, thank you guys! Eto na guys, ang ating mga dried lemons. Ayan. So, nakatatlo tayong containers. And binalik natin yung mga half-dried pa sa dehydrator at tanggalin natin sila maya-maya. Ayan. So, for conditioning na sila and ready na for blending after mga few days. Tingnan muna natin para okay silang gamitin for tea. Yan. So, thank you guys for watching. Bye!